571 hanggang 600. Makalipas ang isang araw at kalahati, dumating si Lance sa tirahan ng Garland. At ngayon, sa lungsod ng London, isang lalaki ang tumawag sa telepono, Master Shank, hindi ko nahanap si Lance, narinig ko na umalis na si Lance sa lungsod ng London. Saan siya pumunta? Ayon sa mga record ng kamera sa London City Airport, mukhang sumakay siya ng eroplano papunta Garland. Anong ginagawa niya sa Garland? Nagsalubong ang mga kilay ng ama ni Angus na si Sean Harrison, ngunit sa susunod na sandali ay naalala niya. Hindi, si Angus ay nasa Garland Mansion, si Lance ay pupunta sa Garland Mansion, hindi ba? Agad na tinawagan ni Sean Harrison ang kanyang anak na si Angus. Gayunpaman, hindi maabot ang telepono, wala ito sa lugar ng serbisyo. Paano nangyari ito? Nasaan siya? Wala sa service area. Dumating sina Lance at Bella sa Garland Mansion. Sarah, nakarating na ako, ngayon sabihin mo kaagad sa akin kung saan ko mahahanap si Angus. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nasa Gauping District na ngayon si Angus, sundin mo ang navigation ng telepono at ipapadala ko sa iyo ang lokasyon niya. Sige. Sumakay si Lance sa isang taxi at sinundan ang nabigasyon ni Sarah. Hindi nagtagal, natagpuan ni Lance ang kanyang destinasyon, ngunit ito ay nasa isang bundok. Sarah, maaaring ito ay isang pagkakamali, ito ay isang bundok. Kuya Lance, walang dapat magkamali, subukan mong tumingin sa bundok. Sige. Buong pusong pumunta si Lance sa bundok, sumunod din si Bella, talagang hindi comfortable si Lance na maghintay sa labas ng bundok. Sana hindi ito isang bitag, naniwala si Lance na hindi siya sasaktan ni Sarah. Gayunpaman, medyo nalilito din si Lance kung bakit nasa bundok si Angus. Hindi nagtagal ay pumasok si Lance sa bundok, at sa lambak, natuklasan ni Lance ang isang tauhan ng pelikula at telebisyon. Kaya ayon, may martial arts TV drama crew sa loob ng bundok na gumagawa ng pelikula sa ngayon. Nagpanggap si Lance bilang isang staff at madaling pumasok sa crew. Sinabi ni Bella, siguro ang drama crew na ito ay namuhunan ni Angus. Makes sense? No wonder nasa bundok siya. Sa sandaling ito, sa isang shed sa set, isang lalaki na mga 24 o 25 ang nagsabi sa isang babae na medyo maganda, itong eksena ngayon, pinatay mo ang iyong bahagi. Mr. Harrison, bakit ko ito pinatay pagkapasok ko pa lang sa set ng drama? Nako, kung ayaw mong patayin, may paraan, ipapalit ko sa manunulat. Mr. Harrison, talaga. Nako, syempre totoo. Isa ako sa mga pangunahing producer ng palabas na ito sa TV, may karapatan pa rin ako. Pero kailangan kong tanungin ka, tinatanggap mo ba ang subterfuge? Ah, subterfuge. Oo, bakit ko pa hahayaan ang manunulat na gawin ang eksena? Mr. Harrison, please be nice. I already announced to the public last month that I have a boyfriend, nasa entertainment industry din siya, ayoko talagang makichismis. Oh, alam mo ba kung bakit kita pinangalanan para gampanan ang papel na ito? Bakit? Hindi ba dahil bagay ako sa role? Haha, ang kulit mo? Kasi, ikaw gusto kitang manligaw, ganun lang ka-simple. Mapapanood mo na, kung tatanggapin mo ang subterfuge, hahayaan ko ang writer na baguhin ang play, kung hindi, ikaw. Patayin mo na. Siyempre, sa kapangyarihan ng aking Angus, hindi bagay ang pag-rape ng ilang artista. Pero, dahil hindi bagay, kaya hindi ako nag-abala na gawin ito, sirain ang aking pagkatao, maliban kung ito ay isang napaka-high-class beauty, pang-rape lang ang hilig ko. Mr. Harrison, kailangan ba talaga ito? O ano, Ling-Ling? Gusto mo bang maging pula? Kung gusto mong maging tanyag, huwag mag-atubiling, ang pagkakataon ay palalampasan. Sa likod ko, kung tatapusin mo ang pelikulang ito, sinisigurado kong sisikat ka. Pero, Mr. Harrison, ako? May boyfriend ako, at nasa entertainment industry din siya. Cut. Ano? What's the point of having a boyfriend if you're in the entertainment industry?
ang mga tao sa entertainment industry ay may mga kanya na pinapadala sa anumang oras. Ano ang punto ng pag-uusap tungkol dito? Mr. Harrison, pag-isipan ko muna, okay. Bibigyan kita ng 3 segundo. 1, 2, 3. Harrison, pangako. Matalino yan, Terena, may kakahoyan sa unahan, punta ka doon at may ligaw. Kukuhaan ba ng litrato? Ayokong gumawa ng eskandalo. Cut. The whole crew is my people. Ano ang chismis? Pumasok si Lance sa crew, medyo maraming tao sa crew, lahat ng klase ng live, marami ding mass actor, sa tabi ng crew, may temporary kitchen din at iba pa, in short medyo malaki ang crew. Tinanong ni Lance ang isa sa mga tumatakbo, nasaan si Harrison? Hindi ko alam. Ang ugali ng mananakbo ay masama, at si Lance ay hindi nakaimik, ang mga tumatakbo ay nandoon lahat para magsagawa ng mga artista, kaya malamang silang lahat ay nasa masamang kalagayan. At ngayon, sa Garland Mansion. Oy, Master Shank. Timing, dali, hinala ko na ang anak kong si Wei ay nasa panganib, dapat kang pumunta at iligtas siya. Ah, Master Shank, paano ito mapanganib? Terena, baliwala lang, may nagtangkang pumatay sa anak ko. Okay, nasaan ang anak mo? Pupunta na ako. Tinanong ko lang, pupunta siya ngayon sa Green Spirit Mountain, may TV series siya na nag-i-invest doon, nasa set siya nitong isang ito, you should go. Okay, Master Shank, papunta na ako. Hindi nagtagal, isang likas na dalubhasa ang mabilis na lungsod ng Garland, nagmamadali sa Makiling Mountain sa labas ng lungsod, ang distansya sa Makiling Mountain, hindi malayo, hindi malapit, na may lakas ng likas na eksperto, nagmamadali sa Makiling hindi masyadong nagtatagal ang bundok. Sa crew ng Green Spirit Mountain, hindi pa natagpuan nina Lance at Bella si Angus, at nagtanong sa ilang tao tungkol dito. Si Lance ay umilo, hindi alam ni Lance na isang likas na dalubhasa ang paparating na. At ang signal dito ay masama, kaya kahit na si Sarah ay naharang na ang tawag ng ama ni Angus, siya ay tumawag ng ilang beses sa isang hilera. Ngunit hindi siya kailanman makakalusot kay Lance. Kuya Lance, saang bundok ka ba tinatakbuhan, bakit wala ka sa service area? Dumating na ang isang likas na dalubhasa, kaya tumakbo ka na. Si Sarah ay walang katulad na pagkabalisa, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya masabi kay Lance. Nahaharap sa isang bundok na wala sa lugar ng serbisyo at walang network, gaano man kalakas ang hacker, wala na siyang magagawa pa. Magagawa lamang ni Sarah na i-dial ang telepono ng paulit-ulit, umaasang makakalusot sa isang punto, ngunit siya ay nag-dial ng 12 beses at hindi kailanman nasa lugar ng serbisyo. Sa set, sinubukan ni Lance at Bella na hanapin si Angus, hindi pa nakita ni Lance si Angus, kaya kailangan niya si Bella upang makilala siya. Hindi nagmamadali si Lance, marami pa rin siyang oras. Kung alam niyang papunta na ang mga likas na eksperto, hindi niya iisipin, dapat ay tumakas muna siya kaagad at humanap ng pagkakataon para patayin si Angus mamaya. Nakalok sa bango, walang takas, tanging kamatayan. Alam mo ba kung nasaan si Mr. Harrison? Harrison palagi sino? Huwag na. Bumantong hininga si Lance, walang ideya ang runner na ito kung sino si Harrison palagi, alam lang niya kung paano kumuha ng box lunch. 572. Wala nang nasayang na oras. Direktang idiniin ni Lance ang kanyang palad sa isang puno at pagkatapos ay inilapat ang kanyang sound transmission technique, anumang maliliit na tunog sa paligid ay maaaring maipadala sa kanyang mga tainga, at maaari rin siyang magpadala ng mga tunog sa mga tainga ng ibang tao. Isa-isa, inihanay ni Lance ang maliliit na tunog at sa wakas, narinig ni Lance ang isang boses, pumunta si Mr. Harrison sa likod kasama si Ling Ling. Wow! Subterfuge ah! Hihihi! Tila palihim na nag-uusap ang dalawang tao. Sinabi ni Lance kay Bella, alam ko kung saan nagpunta si Angus, sumama ka sa akin. Mabilis na tinungo ni Lance ang likuran ng mga tripulante, mga 1,000 metro sa likuran, mayroong isang masukal na gubat. Si Lance at Bella ay diretsyong lumipad doon. Oo nga, nakita ni Lance ang dalawang tao sa bush, ngunit tila doon sila napunta.
Tanging mukha lang ng aktres ang tila hindi masyadong nasisiyahan. Mr. Harrison, kailangan mo pang lagyan ng laman ang iyong katawan. Anong ibig mong sabihin? Oh, Harrison, tumakbo kami mula sa crew at gumapang ng hindi bababa sa 20 minuto upang makarating dito, ngunit, nako, wala pang 1 minuto ay tapos na. Sabi ni Ling Ling. Medyo galit si Angus, kawawa lang yan. Sinabi ni Ling Ling, kung alam ko lang na si Mr. Harrison ay gagawa ng mga bagay na napaka-crisp and clean, at direktang manirahan sa dressing room, hindi ako aakyat ng bundok ng 20 minuto para makarating dito Angus Hoft, Ling Ling? Tama na sa iyo? Huwag kang magpatalo at pag-alitan ako, gusto mo pa bang baguhin ng screenwriter ang iyong papel para sa iyo? Mr. Harrison, huwag kang magalit. Sa totoo lang, ikaw ay pandak, ngunit ang konsentrasyon ay ang lahat ng esensyala. Si Ling Ling ay abala sa pambobola at sinabi. Ling Ling? I'm sorry. I'm very unhappy. Your play killed it. Mr. Harrison, galit ka talaga. Ling Ling, maaari ka nang umalis sa crew. Mr. Harrison. Sa hindi kalayuan, ang mga mata ni Lance ay tumingin kay Angus, si Bella ay nakatayo sa likod ni Lance, naririnig ang kanilang pag-uusap, naalala ni Bella ang kadakilaan ni Lance, ang kanyang mukha ay medyo mainit. Pinitik ni Lance ang kanyang daliri at pinaputukan ng bato ang katawan ni Ling Ling, at hinimatay si Ling Ling. Ling Ling? Ano ang nangyayari sa iyo? Nagulat si Angus. Sa sandaling iyon, lumipad si Lance. Bang! Hinampis ni Lance ang leeg ni Angus, at hinimatay si Angus. Hinawakan ni Lance si Angus at lumipad pababa ng bundok. Sinabi ni Bella, hindi mo ba siya gustong patayin? Bakit mo siya kinuha? Sinabi ni Lance, paano natin siya hahayaang mamatay ng ganoon kadali, hulihin muna siya at patayin pagkatapos ng isang magandang pagpapahirap. Hinawakan ni Lance si Angus at kararating lang sa ibaba ng burol nang tumunog ang telepono. Hello, Sarah. Kuya Lance, sa wakas nasagot mo na ang telepono, bilasin mo, tumakas ka. Sarah, anong ibig mong sabihin? May mga innate expert na nandito, on their way, baka dumating na sila, kaya tumakas. Daw. Nanginig ang katawan ni Lance. Anong problema? May likas na eksperto, malapit na siya. Ano naman? Tumingin si Lance sa paligid at agad na itinapon si Angus sa isang tagong kanal. Pagkatapos ay sinabi niya, Bella. Tiyak na makikipagkita tayo sa likas na ekspertong iyon kung babalik tayo sa lungsod ngayon, kaya sa ngayon, hayaan ang likas na ekspertong iyon na pumasok sa bundok, at pagkatapos ay tatakas tayo pabalik sa lungsod kapag siya ay nakarating na. Eto, ngayon magkunwari tayong mag-asawang nag-iibigan dito. Agad na naghalikan sina Lance at Bella sa damuhan sa malapit, na parang dalawang aktor na nagnanakaw sa isa't isa habang nagpe-film. Hindi nagtagal lumipad mula sa malayo ang isang likas na dalubhasa, at habang lumilipad ang likas na dalubhasa, pinagmamasdan niya ang lahat ng kanyang nakita, hindi niya pinayagang umalis ang sino mang may anumang pagdududa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang mag-asawa na nag-iibigan sa mga palumpong. Hinamak sila ng likas na dalubhasang iyon sa pamamagitan ng isang nguso, pagkatapos ay mabilis na lumipad palayo at umakyat sa bundok. Matapos umakyat ng bundok ang likas na ekspertong iyon, agad na inaresto ni Lance si Angus, pagkatapos ay umalis ng mabilis patungo sa lungsod. Sa sandaling bumalik siya sa lungsod, hindi ito magiging madali upang mahanap siya. Siyempre, kung susundan siya ng likas na ekspertong iyon sa kalagitnaan, papatayin muna ni Lance si Angus, at hahayaan siyang mamatay ng mura. Bella, mabilis, bumalik sa lungsod bago pa tayo maabyutin ng likas na ekspertong iyon. Paano kung susundan niya tayo? Hindi ganoon kabilis, napagmasdan ng likas na ekspertong iyon ang lahat ng mga taong nakatagpo niya hanggang dito, kaya karaniwan niyang hahanapin ang bundok na iyon hanggang sa matagpuan niya ang nanghihina, manloloko na aktres, at baka maabyutin niya tayo, at sa oras na iyon, maaaring nakarating na tayo sa lungsod, at hindi magiging ganoon kadaling hanapin tayo pagdating natin doon.
Makalipas ang halos 20 minuto, natunto ng likas na eksperto ang walang malay na aktres, pagkatapos ay napagtanto niya na si Angus ay nahuli, at sa wakas, iniisip ang lalaki at babae na nanloloko sa isa't isa pababa ng burol, bumaba siya sa burol. Sabay-sabay at natagpuan silang matagal nang wala. Si Angus ay malamang nahuli nila. Ang likas na ekspertong iyon ay sabay na sinundan sina Lance at Bella. Ngunit sa ngayon, sina Lance at Bella ay nasa lungsod na. Dinala ni Lance si Angus sa isang mataas na gusali ng isang construction site. Sarah, ngayong nakabalik na ako, mayroon akong Angus, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa ama ni Angus, kailangan ko siyang makausap. Sige, ipapadala ko sa'yo ang number mamaya. Sa sandaling iyon, natahimik si Angus. Nasaan ako at anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Harrison pagkagising niya. Ngumuso si Lance, Angus, hindi mo ba ako natatandaan? Dapat tandaan mo siya. Lumapit si Bella. Ah, Bella. Nakita ni Harrison si Bella at nagulat siya. Tumawag si Bella, Mr. Harrison, huwag kang magtaka, ito ang aking kasintahan, si Lance. Lance. Tumingin si Angus kay Lance at nanginginig. Kayo, ano ang gusto ninyo? Natatakot na tanong ni Angus. Si Lance ay may hawak na isang matalim na kutsilyo sa kanyang kamay, pinupunasan ang talim ng isang piraso ng tela, na para bang papatay siya ng baboy. Ngumisi si Lance, Angus, wala akong away sa iyo, umaasa ka sa kapangyarihan ng pamilya mo, nagpapadala ng ilang aso ng pamilya Harrison para patayin ako at papatayin ang isa ko pang kasintahan, ano sa tingin mo ang gagawin ko? Sinabi ni Angus, Lance, ipinapayo ko sa iyo na huwag mo akong guluhin, dapat mong malaman kung anong antas ang aking pamilya, hindi mo kayang saktan ako. Ngumisi si Lance, it's none of my business what level your family is, kung hindi mo ako ginalit, basura na parang hindi ka kwalipikadong makipag-usap sa akin, Angus, ipapaalam ko sa iyo kung ano ako, hanggang. Lance, how dare you? Sa tingin mo ba dahil lang sa kaunting talento mo, kaya mong labanan ang pamilya ko? Masyado ka pang bata. Tinangka din ni Angus na gamitin ang kanyang pamilya para banta si Lance. 573. Hahaha. Ngumisi si Lance. Lance, kapag nalaman ng tatay ko, tapos ka na. Ang mga mata ni Angus ay tumingin kay Bella, nilunok ang kanyang laway at sinabing, Bella, kung ako sa iyo, maaari ko pang sundan ako at kumain at uminom ng maanghang na pagkain sa buong buhay ko, ikaw na ngayon. Ang pagsunod kay Lance para saktan ako, magiging kaawa-awa ka rin gaya niya, kaya bakit ka mag-abala? Pa! Sinampal ni Lance. Sabi ni Bella, honey, bigan mo lang siya. Hindi na kailangan, kahit anong talbog niya, patay na siya sa paningin ko, namamatay na ang mga tao, anong masama kung hayaan siyang magsabi ng ilang salita. Lance, hindi ako nagbibiro sa'yo, kapag nalaman ng pamilya ko na kinidnap mo ako, tapos ka na talaga, kung matalino ka, bitawan mo ako agad, makakalimutan ko, hindi ako magpapadala. Kahit sinong pumatay sa iyo, pagtawanan na lang natin. Sa oras na ito, nagpadala na si Sarah sa isang numero ng telepono. Alam ni Lance na maaaring ito ang numero ng telepono ng ama ni Angus. Tumawag si Lance, hindi natatakot si Lance na masubaybayan dito, naniniwala siya na hindi hahayaan ni Sarah na masubaybayan ng sino man ang lokasyon. Hello. Dumating ang kabilang party. Sinabi ni Lance, ikaw ba ang ama ni Angus? Ako si Hawk Handle, alin ka? Ngumisi si Lance, ako si Lance, at ngayong mayroon na akong Angus, bago siya mamatay, ipinapaalam ko sa iyo. Ano? Nanginginig ang katawan ng kabilang side. Sumigaw si Angus, Itay, iligtas mo ako, Itay, iligtas mo ako. Nagalit si Sean Harrison, Lance, ipinapayo ko sa iyo na palayain ang aking anak. Sinabi ni Lance, Harrison Show, ang pananakot mo sa akin ay magpapabilis lamang ng pagkamatay ng iyong anak. Lance, ano ba talaga ang gusto mo? Tatawag ka, natural gusto mong makipag-ayos sa akin, sabihin mo lang sa akin kung ano ang iaalok mo, basta siguraduhin mong okay ang anak ko, pwede kang makipag-ayos sa akin sa kahit anong terms. Sabi ni Harrison Show.
Sinabi ni Lance, Harrison Handel, nagkakamali ka. Ang dahilan kung bakit kita tinawagan bago ko pinatay si Angus ay hindi para makipag-ayos sa iyo, ngunit para hayaan kang maranasan ang pakiramdam ng dalamhati, para makita mong mamatay ang iyong anak, ngunit ikaw wala akong magagawa, intindihin mo, gusto kong maranasan mo ang sakit na ito. Lance, huwag mo akong pilitin, dapat mong malaman kung anong antas ang aking pamilyang Harrison. Harrison Shaw na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Natawa si Lance nang makita ang galit na mukha ni Harrison Shaw. Galit ka? Oo, iyon ang kailangan ko, ngunit sa kasamaang palad, malayo ito sa pinakakapanapanabic. Okay, lilipat ako sa video call ngayon, para makilala mo ang iyong anak sa sarili mong mga mata. Beep. Agad na lumipat si Lance sa video call, ngunit syempre, hindi ipinakita ni Lance ang kanyang mukha, itinutok ni Lance ang camera sa buong katawan ni Angus. Dad, tulungan mo ako. Sa isang malayong malaking manor, nanginginig ang isang lalaki na may hitsura ng 50 taong gulang na galit na katawan, ang tawag sa telepono, ang kanyang anak ay nakatali sa isang haligi. Lance, pipilitin mo ba talaga ako? Sigaw ni Sean Harrison. Ngumuso si Lance, Sean Harrison, sa tingin mo ba ay malulutas pa rin ang galit sa pagitan ko at ng iyong pamilyang Harrison? Pati na rin, ipapakita ko muna sa iyo ang isang magandang eksena, at pagkatapos ay malalaman mo na hindi tayo mas matagal na magkasama. Sa gayon, nilaslas ni Lance ang braso ni Angus gamit ang isang espada. Ah! Napasigaw si Angus habang ang dugo mula sa kanyang braso ay nag-spray out na parang haligi ng tubig. Halika! Nakita ni Harrison Handel ang video ng cellphone na pinutol ng espada ang braso ng kanyang anak, at ang kanyang mga mata ay pulang dugo sa galit. Hindi ipinakita ni Lance ang kanyang mukha, at hindi rin niya kailangan, ang video ay nakatutok kay Harrison sa buong oras, na ipinarating ang bawat takot na ekspresyon ni Harrison sa kanyang ama. Lance, sinabi ko sa iyo na palayain mo ang aking anak, kung hindi, hindi ako titigil sa iyo. Sigaw ni Harrison Shaw. Sinabi ni Lance, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan na na-immortalize na ako kasama ng iyong pamilyang Harrison, kaya maaaring tanggalin ang kabilang braso. Swoosh! Si Lance ay nagbigay ng isa pang espada, at ang kabilang braso ay naputol din at nahulog sa lupa. Ah! Nakita ni Sean Harrison na pinutol ng sariling mga mata ang magkabilang braso ng kanyang anak at napasigaw siya. Ito ang kabayaran, si Angus at ang kanyang ama, parehong naisip na si Lance ay isang maliit na tao at maaaring pumatay ng kusa, ngayon ay pinapakita ni Lance sa kanila kung ano ang galit ng isang maliit na tao. Sinabi ni Lance, Sean Harrison, tingnan mo, ito ang kabayaran para sa panggugulo sa akin. Maya-maya pa, isa pang boses ang nagmula sa telepono ng kabilang partido, Lance, ako ang pang-apat na kapatid ni Angus, ang pangalan ko ay Harrison Jinway, pwede ba kitang makausap? Wala na si fourth brother, sabihin mo, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Malamig na sabi ni Lance. How about you let my third brother go? Hahaha, nagpapatawa ka ba? Bigyan mo ako ng dahilan para bitawan siya. Lance, delikado ang ginagawa mo, kung magpapatuloy ka, mapupunta ka sa landas na walang babalikan, isipin mo, kung anong antas ng pamilya ko Harrison, hindi mo ito maiisip. Kung titigil ka ngayon at hayaan mo na ang aking pangatlong kapatid, kung gayon ang lahat ay maayos at hindi mo na kailangang pumunta sa daan ng walang pagbabalik. Kung hindi, kung talagang maglakas loob kang pumatay ng isang anak ng aking pamilyang Harrison, at isang tunay na anak sa gayon, maging isang mortal na kaaway ng aking pamilyang Harrison, naiintindihan mo ba? May pagpipilian ka pa ngayon. Ngumisi si Lance, anong punto ng walang pagbabalik, kaya ano sa palagay mo ang katotohanan na nagpadala si Angus ng isang tao upang patayin ako ng walang dahilan at naging sanhi ng pagkamatay ng aking babae? Lance, ikinalulungkot namin ang ginawa ng aking pangatlong kapatid, ngunit ang iyong babae ay patay na, kaya bakit ilalagay ang iyong sarili sa daan ng walang pagbabalik para sa isang patay na tao? Ikaw ay isang henyo, dapat mong pahalagahan ang iyong buhay at gawin ang iyong sarili ay malakas sa halip na tumahak sa daan patungo sa dulo para sa isang patay na tao. Ay po! Galit na galit si Lance. Swoosh!
Pinutol ni Lance ang isa pang espada at pinutol ang isa sa mga binti ni Angus. Ah! Napangisi si Angus at sumigaw. Ang pang-apat na kapatid ni Angus ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lance, mukhang matigas ang ulo mo. Lance, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ako, si Harrison Jinwei, ay isang imperial na talento ng Yanhuang Empire, at kung hindi ka wag mong pakawalin ang pangatlo kong kapatid, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Tumawa ng malamig si Lance. Imperial talent, sobrang galing, natatakot talaga ako. Imperial talent, sok-sok, dapat lumuhad talaga ang isang maliit na tulad ko kapag nakakita ako ng Imperial talent na katulad mo, hindi mo ba naisip? Kaya, narinig ng kabilang partido ang pang-iinis ni Lance, hindi man lang natatakot sa pangalan ng kanyang imperial na talento, galit na galit, sinabi ng bibig ni Lance na takot siya, ngunit sa totoo lang ay nandidiri siya. Tungkol sa Imperial Talents, narinig din ni Lance mula sa principal ng Martial Academy na ang isang tao ay maaaring maging isang Imperial Talent sa pamamagitan ng pagpasok sa likas bago ang edad na 24. Hindi maiiwasan na si Lance ay pumasok sa innate sa edad na 24. Lance, susuyuan kita, bitawan mo ang pangatlong kapatid ko, o hahayaan kitang mamatay. Nauubusan na ng pasensya si Harrison Jinwei. 574. Sinabi ni Lance, mga talento ng imperial, huwag sayangin ang iyong lakas, pinatay ni Angus ang aking mga mahal sa buhay, mamamatay siya, ngayon, oras na upang tapusin ang lahat, mangyaring buksan ang iyong mga mata at makitang malinaw na darating. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Lance ang kanyang espada. Swoosh! Biglang lumipad ang ulo ni Angus palayo sa kanyang katawan. Ah! Ang kabilang partido, ang ama ni Angus, ay sumigaw at pinanood ang ulo ni Angus na lumipad palayo. Sinabi ni Lance, nakakadurog ba para kay Sean Harrison, at sa Imperial Talent? Tama, iyon ang naramdaman ko noong pinatay ni Angus ang aking babae, karma iyon at karapat-dapat ito. Okay, tapos na ang broadcast. Umungol si Harrison Jinwei. Lance, ako, si Harrison Jinwei, ay hinding-hindi titigil sa iyo sa buhay na ito. Sabi ni Lance, sasamahan kita hanggang dulo. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Lance ang telepono. Tumingin si Lance sa bangkay ni Angus lupa at huminga ng malalim. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Sally, paghihiganti para sa iyo. Sinabi ni Bella, Terena, bago pa sila masubaybayan ng kanilang mga tao dito. Kung natuntun nila sila dito, matagal na nila tayong hinabol. Umalis sina Lance at Bella sa pinangyarihan ng insidente. Makalipas ang mga ilang oras, sa pamilya Harrison, nagkaroon na ng kaguluhan. Maraming makapangyarihang tao ang nagtipon sa isang malaking bulwagan. Napatay ang panganay na anak na lalaki ng pamilya Harrison. Ito ay isang napakaseryosong bagay, isang bagay na sapat upang maalarma ang buong pamilya Harrison. Ito ay hindi lamang tungkol sa buhay ng unang anak, ito ay mas mahalaga tungkol sa dignidad at mukha ng isang pamilya, hindi para banggitin na ito ay isang pangkalahatang antas ng pamilya. Ang bagay na ito ay hindi na rin kasing halaga ng pagpapadala ni Angus ng isang tao upang patayin si Lance. Ito ay tumaas sa isang napakalaking antas, at ang iba pang mga pamilya ay nakatanggap din ng balita, ang unang anak na lalaki ng isang pangkalahatang antas ng pamilya ay napatay. Sabihin, bakit pinatay ang unang anak ng pamilya Harrison? Sino ang pumatay? Sa pangunahing bulwagan ng pamilya Harrison, sumigaw ang isang napakalakas na likas na powerhouse. Ito ay isang lalaking nagngangalang Lance, siya ay isang inabandonang anak ng pamilyang Damon ilang taon na ang nakalilipas, at pagkatapos ay sumabog ang kanyang talento at nagpunta siya sa Martial Forest Academy, isang henyo ng Martial Forest Academy. Isang henyo ng Martial Academy. Ang pamilyang Harrison ay isang pamilya ng mga general ngunit isang hamak at hamak na tao ang pumatay sa aming panganay na anak, paano pa rin magkakaroon ng dignidad ang pamilya Harrison? Ang bagay na ito ay hindi matatapos. Kung gayon, ano?
Ang Lance na iyon ay, pagkatapos ng lahat, isang inabandonang anak ng pamilyang Damon na hayagang natiwalag sa pamilya ilang taon na ang nakakaraan. Kung kukunin natin ang espada ng pamilyang Damon ngayon, ito ba ay magiging opinyon ng publiko? Bukod pa, ang pag-agaw ng espada ng pamilyang Damon ay hindi mapapawi ang ating galit. Ang malakas na lalaking iyon mula sa bulwagan ng pamilya Harrison ay nagsabi, kahit na siya ay isang inabandonang anak ng pamilyang Damon, kung gayon siya ay isang bloodline pa rin ng pamilyang Damon, ang pamilyang Damon ay hinding-hindi maaalis ang ugnayan. Magpadala ng isang tao sa Damon family at patayin ang lahat ng malapit na miyembro ng pamilya ni Lance, lahat sila. Pagkatapos, siguraduhing mahuli si Lance at kunin ang kanyang ulo para magbigay pugay sa namatay na panganay na anak ng pamilya Harrison. Oo. Si Lance at Bella ay kumakain sa isang restaurant. Tanong ni Bella, patay na si Angus, gusto mo pa ba talagang maghiganti sa buong pamilya Harrison? Sinabi mo noon na gusto mong lipulin ang buong pamilya Harrison. Sinabi ni Lance, kung hindi na nila ako guguluhin, pagkatapos ay maaari kong ihinto ang paghahabol sa bagay na ito, isang kawalang katarungan ang nagawa, ang iba sa pamilyang Harrison ay hindi man lang ako kilala o si Sally, hindi magandang ideya na hayaang mamatay ang isang inosenteng tao. Matapos patayin ni Lance si Angus, ang galit sa kanyang puso ay napawi ng husto, ang sinasabi niya ay lipulin ang buong pamilya ni Harrison, ngunit ngayon pagkatapos patayin si Angus, tila hindi na. Napakalakas ngayon. Kung tutusin, si Lance ay isa ring makatwirang tao, ang pumatay kay Sally ay si Angus, at medyo labis na lipulin ang buong pamilya Harrison ng libu-libong tao dahil dito. Kaya, nagpasya si Lance na palayain ito, sa kondisyon, syempre, hinayaan din ito ng pamilya Harrison. Si Angus ang orihinal na nag-provoke kay Lance noong una, kaya tama lang at nararapat na patayin ni Lance si Angus. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Lance na sa mata ng pamilya Harrison, ang buhay ng tao ay hindi pantay. Kahit na alam nila na namatay si Sally dahil dito, sa mata ng pamilyang Harrison, ang buhay ni Sally ay hindi magiging katumbas ng unang anak ng pamilyang Harrison. Naghanda si Lance na pumunta sa ibang bansa kasama si Bella, ngunit bago siya umalis, tiyak na kailangan niyang kausapin si Elsa. Ngunit hindi alam ni Lance ang numero ng telepono ni Elsa. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Lance kay Sarah para tumulong na malaman ang numero ng telepono ni Elsa. Gayunpaman, hindi rin malaman ni Sarah, at kung hindi binili ni Elsa ang numero gamit ang kanyang tunay na pangalan, walang magagawa ang hacker tungkol dito. Sa kasamaang palad, nagpasya si Lance na pumunta sa bahay ni Elsa para hanapin siya. Nakatira ang pamilya ni Elsa sa Fupengfo, kaya pumunta lang sa Fupengfo at magtanong tungkol sa pamilya Shu. Sumakay sina Lance at Bella ng eroplano patungong Fupengfo. Pagbaba nila sa eroplano makalipas ang isang araw, biglang tinawagan ni Sarah si Lance. Kuya Lance, grabe, may malaking nangyari sa bahay nyo. Ano ang bahay ko? Walang bahay si Lance, dahil ba may nangyari kay Kent Brown? Kuya Lance, kailangan mong malungkot. Ano yon? Kuya Lance, ang iyong mga magulang, kapatid na lalaki at babae, at higit sa 20 ng iyong mga kapamilya, at iba pa. Lahat ay namatay. Hindi nag-react si Lance sa unang pagkakataon. Ngunit sa susunod na sandali, ang reaksyon ni Lance, ang mga magulang, ay tiyak na ang orihinal na mga magulang ni Lance sa pamilyang Damon. Sarah, anong nangyari? Brother Lance, ang pamilya Harrison ay nabigla at nagalit sa pagpatay mo kay Angus, kaya pinatay ng pamilya Harrison ang lahat ng mga kalapit na miyembro ng iyong pamilya, higit sa 20 na pinakamalapit sa iyo. Galit na galit si Lance, kahit na hindi kilala ni Lance ang mga kamag-anak na iyon, ngunit kung tumayo siya sa orihinal na sapatos ni Lance, sila ay kanyang mga kamag-anak. Pinatay ko si Angus, karapat-dapat siyang mamatay, hindi ba nag-imbestiga ang pamilya Harrison kung bakit ko pinatay si Angus? Galit na sabi ni Lance. Brother Lance, walang gaanong pakialam ang pamilya Harrison tungkol dito, ang pagpatay sa panganay na anak ng pamilya Harrison ay isang napakaseryosong bagay para sa nakatataas at mababang antas ng pamilya Harrison, kaya ang pamilya Harrison ay pumatay ng higit sa 20 sa iyong mga kagyat.
Mga miyembro ng pamilya. At narinig ko na papatayin ka rin nila at kukunin ang ulo mo para magbigay pugay kay Angus. Galit na sinabi ni Lance, sinisikap ba ng pamilya Harrison na pilitin akong gawin ito? Sinabi ni Lance kay Bella noong nakaraang araw na ang bagay ay hahayaan lamang. Ngunit hindi ko inaasahan na hindi si Lance ang nagpapakawala sa kanila ngayon. Brother Lance, kailangan mong mag-ingat, maraming pamilya ang nakakaalam tungkol sa relasyon mo sa pamilya Harrison. Kung pupunta ka sa pamilyang Shue, mas mabuting huwag kang pumunta, baka hindi ka tretuhin ng Shue ng maayos. Hinahanap ngayon ng pamilyang Harrison, walang pamilya ang maglalakas loob na makipag-ugnayan sa iyo sa oras na ito. Bilin ni Sarah. 575. Sige, naintindihan ko na. Pagkababa ng telepono, nagtanong si Bella, kung gayon, makikita pa ba natin si Kapitan Shue? Tawagan mo siyang Elsa, hindi na siya pulis. Humanap ka lang ng paraan para mailabas siya at makipagkita sa kanya. Tinanong ni Lance ang lokasyon ng pamilya Shue at mabilis itong nahanap. Si Lance at Bella ay nakatayo sa pasukan ng punong tanggapan ng pamilya Shue. Ang pamilya Shue ay sumasakop sa isang malaki at maluwang na lugar, na karapat-dapat na maging isang face level na malaking pamilya. Hello, ako ang kaklase ni Elsa sa Martial Arts Academy, ang pangalan ko ay Bella, pwede mo ba akong pasukin para hanapin siya? Naglakad si Bella papunta sa pinto, na binantayan ng isang dosina o higit pang mga miyembro ng pamilya sa antas ng inner gate, na lahat ay mas matanda. Kaklase ni Elsa. Kukumpirmahin ko. Agad na tumawag ang isa sa kanila para kumpirmahin. Sa oras na ito, si Elsa ay nasa pamilya, siya ay na-grounded ng pamilya at hindi pinayagang umalis sa pamilya ng kalahating hakbang. Dahil nabalitaan ni Elsa na pinatay ni Lance ang unang anak ng pamilya Harrison, si Shue sabik si Elsa na pumunta sa lungsod ng London upang hanapin si Lance, ngunit sa puntong ito, ayaw na ng pamilya Shue na makasama si Elsa kay Lance sakaling masunog siya. Noong nakaraan, noong siya ay nasa Marshall Island, hinikayat ng mga elder ng pamilya Shue si Elsa na makasama si Lance, ngunit ngayon ay hindi na ito magiging pareho. Elsa, totoo bang dumating ang isang kaklase na sinasabing kaklase mo sa Martial Arts Academy para makipaglaro sa iyo? Unang website Consuelo. Net. Anong tawag doon? Bella. Bella. Agad na naisip ni Elsa na maaaring sina Lance at Bella ang pupunta upang makita siya, ngunit si Lance ay nasa isang espesyal na sitwasyon, kaya pinapunta niya si Bella upang makita siya. Kasama ko to, papasukin mo siya. Sa harap ng pinto, pinayagan si Bella, at gustong sumunod ni Lance, ngunit pinigilan ito. Sino ka na naman? Itinuro ni Lance si Bella at sinabing, sumama ako sa kanya. Si Bella ay abala, boyfriend ko siya at kaklase ko mula sa Martial Arts Academy. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang elder at sumigaw, Lance. Natigilan si Lance, hindi inaasahan na siya ay makikilala, kahit na maraming mga pamilya ang nakarinig ng kanyang pangalan sa ngayon, ang mga nakakilala sa kanya ay napakakaunti kung tutuusin. Lance, nakapunta na ako sa Martial Arts Academy, isa ka na ngayong malaking kaaway ng pamilya Harrison, at sinusubaybayan ka na ngayon ng pamilya Harrison kung saan-saan, kapag nalaman ng pamilya Harrison na nakapunta ka na sa amin. Shue family, o kahit hayaan ang Harrison family na maghinala na nagtatago ka sa aming Shue family, kung gayon ang aming Shue family ay magkakaproblema, sana maintindihan mo. Okay. Tumango si Lance, sabi ng mga tao, ayaw pumasok ni Lance, at hindi sila sinisisi ni Lance. Pagkatapos ay iniwan ni Lance ang pamilya Shue kasama si Bella, hindi hahanapin si Elsa, hindi magandang magdala ng gulo sa pamilya ng isang tao. Saan ngayon? Tanong ni Bella. Ngayong tinutunton ng pamilya Harrison si Lance, kailangan ding mag-ingat ni Lance. Ring ang bell. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance, at si Sarah ang tumatawag. Hello, Sarah. Si Lance ay abala sa pagpulot nito, si Sarah na ngayon ang kanyang garantiya ng kaligtasan, kasama si Sarah dito, maaari siyang maglakad ng ligtas ng walang takot na masubaybayan. Kuya Lance, may dapat akong sabihin sa'yo.
Ano yun? Sabi mo. Brother Lance, ang pamilya Harrison ay pumunta na sa London City. Ah, sa London City para saan? Umalis si Uncle Kent sa isang business trip. Sabi ni Lance. Kuya Lance, hindi nila nakita si Kent Brown, hindi. Pagkatapos, inaresto nila ang mga magulang ni Bella. Nanginig ang katawan ni Lance, oh my God, hindi man lang nila pinabayaan ang mga magulang ni Bella. Hindi kailanman naging ganoon kagalit si Lance sa loob. Tumingin si Lance kay Bella sa tabi niya at bumulong, kamusta na sila ngayon? Sinabi ni Sarah, sinubukan kanilang subaybayan, ngunit naharang ko sila, kakaharap ko lang sa mga hacker na kinuha nila mula sa pamilyang Harrison, at ang mga hacker na kinuha nila ay hindi kasing lakas. Bilang ako, at hindi nila nagawang masira ang aking mga depensa, hindi masubaybayan ang iyong impormasyon. Kaya, nagpadala sila sa akin ng mensahe para makipag-ugnayan sa iyo, gusto nilang makipag-video sa iyo, kung hindi mo tatanggapin, papatayin nila ang mga magulang ni Bella on the spot. Kinagat ni Lance ang kanyang ngipin, hayaan mo akong kausapin sila. Sige, maghahanda na ako, 5 minuto na lang magsisimula na. Pagbaba ng telepono, si Bella ay abala sa pagtatanong, may problema na naman ba? Nagkasala si Lance, Mavis, pasensya na. Why are you telling me you're sorry, what's wrong? Si Bella ay balisa sa loob, tila mayroon na siyang kaunting premonition. Ang iyong mga magulang ay inaresto ng pamilya Harrison. Ano? Hihimatayin na si Bella, natarante si Lance at tinulungan siya. Pinatay nila ang mga magulang ko. Naiiyak na tanong ni Bella. Hindi pa, sinunggaban nila ang mga magulang mo at pinagbantaan ako, gusto nila akong kausapin, si Sarah ang nakikitungo ngayon, kakausapin ko sila sa loob ng 5 minuto. Umiyak at umiyak si Bella, iniisip ang 20 buhay na iyon sa pamilya Damon, alam ni Bella na natatakot ang kanyang mga magulang sa kanilang kapalaran. Si Lance ay may napakalaking uot sa loob niya, ngunit hindi niya alam kung paano ito ilalabas, sinusubukan ba ng pamilyang Harrison na pagsisisihan si Lance na ginugulo sila. Pagkalipas ng 5 minuto, may pumasok na hindi pamilyar na tawag, at ito ay isang video call. Agad itong kinuha ni Lance, hindi na kailangang mag-alala na masubaybayan siya sa lokasyon, 5 minuto lang ang ginugol ni Sarah sa pagharap dito at tiyak na nahawakan ito ng maayos. Sa sandaling kinuha ito ni Lance, ipinakita sa video ang mga magulang ni Bella na nakagapos sa lupa. Tatay, nanay. Sigaw ni Bella nang makita niya ito. Tumango si Lance, bitawan mo sila para sa akin. Isang boses mula sa kabilang panig ang umungol, Lance, masaya akong makita kang labis na nagmamalasakit. Ano ba ang gusto mo? Wala nang iba kundi ang magpakita ako. Okay, kung hahayaan mo sila, ako mismo ang pupunta sa Harrison family mo. Sabi ni Lance. Gayunpaman, ang kabilang partido ay nanunuya, hindi, Lance, mali ang pagkakaintindi mo, inaresto ko ang mga magulang ni Bella, hindi kita pinagbantaan na sumuko. Kung ganoon ano ang gusto mo? Hahaha, gusto kong makita ng mga mata mo ng iyong kasintahan kung ano ang pakiramdam ng mamatay ang isang mahal sa buhay, tulad ng 2 araw na nakalipas, gusto mong panoorin ka ng mga mahal sa buhay ni Angus na patayin si Angus. Ikaw naman, bagaman ako hindi kita mahuli sa ngayon, sa lakas ng aking pamilyang Harrison, sandali na lang bago kita mahuli, at hindi ko na kailangan pang bantayin ka para sumuko. Nanginig sa galit ang katawan ni Lance, at sumigaw si Bella. Tumawa ang kabilang partido, Lance, nanghihinayang ka ba? Huli na, bakit ka mag-abala kung alam mo nang mas maaga, ito ang kinahinatnan ng pagkakasala sa pamilyang Harrison. Siyempre, simula pa lang ito, darating pa ang tunay na pananabik. Bagaman totoo na si Angus ang unang nag-provoke sa iyo, ngunit kung saan, dapat mong hayaan na lang na ay bully ka ni Angus at hayaan siyang magbulalas, o, ang isang matalinong tao ay gagamit ng pagkakataon na kaibiganin si Angus, upang maging kanyang sidekick, upang pagsilbihan ang kanyang kasintahan sa kanya, upang maligtas niya ang iyong buhay. Ikaw, sa kabilang banda, ay hindi isang matalinong tao, kaya naman napapailalim ka sa aksyon ng aming pamilyang Harrison laban sa iyo. Sige,
Tapos na ang tawag, ngayon ikaw maaaring piliin kung ipikit mo ang iyong mga mata o hindi. 576. Bago matapos ang mga salita, ang mga magulang ni Bella ay pinatay ng isang hiwa. Pagkaraang tumili si Bella, agad siyang nawala ng malay at namatay. Pulang-pula ang mga mata ni Lance, hindi para mamatay, sa pagkakataong ito ay talagang hindi na mamatay, wala nang pakialam si Lance, kung hindi niya pinatay ng malinis ang buong pamilya Harrison, siya ay isang lalaking walang kabuluhan. Sa telepono, sa wakas ay sinabi ng kabilang partido, Lance, magsaya sa iyong pagtakas, dahil, hindi ka makakatakas ng matagal, walang sinuman sa ating pamilyang Harrison ang hindi mahuhuli. Sa susunod na makita ko ikaw, oras na para patayin kita. Pagkatapos, binaba ang telepono. Hinawakan ni Lance si Bella sa kanyang mga bisig at tahimik na umupo sa sahig, at ganoon din, pinanood ni Bella ang kanyang mga magulang na pinatay, ngunit walang nagawa si Lance kundi ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito. Tumawag si Sarah at umalma, Brother Lance, kailangan mong kumapit. Ayos lang ako, pamilya Harrison, tapos na sila. Nanginginig ang katawan ni Lance at sinabing, Kuya Lance, kalimutan mo muna ang pamilya Harrison sa ngayon, ikaw ang hindi nila mahahanap, ngayon sila ang humahabol sa iyo, hindi ikaw ang naghihiganti sa pamilya Harrison, ikaw ay nasa isang dahado. Tungkol sa paghihiganti at iba pa, kailangan mong mabuhay hanggang sa maging malakas ka. Kuya Lance, gagawin ko ang lahat para tulungan ka para hindi ka nila mahanap. Ang iba ay depende sa iyo. Salamat. Sabi ni Lance na hindi nakikita ang mga mata. Kuya Lance, pasensya na hindi kita matutulungan, pero sa totoo lang miyembro ako ng isang royal family. Nagulat si Lance, isang maharlikang pamilya. Hindi ba ito ay isang antas na mas makapangyarihan kaysa sa isang pangkalahatang pamilya? Kuya Lance, pasensya na, ngunit kahit na ako ay mula sa isang maharlikang pamilya, hindi kita matutulungan. Kahit na ang aking pamilya ay mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Harrison, ako ay isang invalid sa pamilya. Kapag dati ay nagbi-video sa iyo, ang taong iyon ay hindi ang taong ako ngayon, ito ay ang taong ako ilang taon na ang nakalilipas, at gumamit ako ng software upang i-synthesize ito. Sa iyong imahinasyon, marahil ay iniisip mo na ako ay isang maliit na loli, pero hindi ako, isa akong invalid. Araw-araw akong nakahiga sa kama, sa buong katawan ko, dalawa lang ang braso ko at ang ulo ko para igalaw, paralisado ang natitirang bahagi ng katawan ko. Pati ako, pumangit na ako ngayon. Dahil nabigo ang paggamot. Sarah, hindi. Nagulat si Lance, hindi niya inaasahan na hindi pala ang inaakala niyang hacker Lolita. Kuya Lance, pasensya na, ayokong sabihin sa iyo ang totoong sitwasyon ko, pero nagi-guilty ako, wala akong maitutulong sa iyo kung hindi ang makipag-ugnayan sa iyo. Isa na akong karakter sa pamilya. Na malapit ng mapatay. About to be euthanized. What do you mean? Kuya Lance, ayokong magtago sa iyo, mas masahol pa sa aso ang buhay ko, nag-apply na ako sa pamilya para sa euthanasia, mga 6 na buwan na lang ipapatupad. Sarah, huwag kang ganyan. Kuya Lance, huwag mo na akong akitin, pagod na akong mamuhay araw-araw kapag nakahiga ako sa kama ng walang anumang parte ng aking nararamdaman maliban sa aking mga braso, binti at ulo, maaari pa kitang tulungan sa loob ng 6 na buwan. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ano ba naman ito, bakit naging malas siya nitong mga nakaraang araw, kahit si Sarah ay hindi masigla at masayang maliit na loli gaya ng inaakala niya, ngunit isa itong babaeng may matinding kapansanan. Siyempre, dahil din sa kanyang kapansanan kaya ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack ay mas mahusay kaysa sa iba. Sarah, huwag kang mag-alala, tutulungan kita kapag tapos na ako sa pamilya Harrison. Ngumiti si Sarah, salamat Kuya Lance. Hindi na kailangan, alam kong magaling ka sa pagpapagaling, ngunit ang aking pamilya ay isang king level na pamilya, anong uri ng makapangyarihang mga manggagamot ang hindi makukuha, at ang totoo, mayroong higit sa 513 ranggo na manggagamot na gumamot. Sa akin, ngunit sa halip na pagalingin ako, pinasama nila ako. 13 baitang manggagamot.
Nagulat si Lance ay isa lamang ikasampung baitang manggagamot ngayon. Sa sandaling ito, walang masabi si Lance, hindi niya ito mapagaling, kahit sa ngayon, ang antas ng pagpapagaling ni Lance ay napakababa pa, at hinihintay pa rin ni Sally si Lance na iligtas siya. Si Lance ay kailangang nasa antas man lang ng isang 12 grade healing master para mailigtas si Sally, at kung kailangan din ni Lance na magsaliksik ng teknik na iyon. Sarah, ayoko munang sabihin sa'yo yan ngayon, anyway, huwag kang susuko, hintayin mo ako, balang araw sa hinaharap, siguradong gagaling kita. Salamat Kuya Lance, tapos magabala ka na, kailangan mo pa ng comfort ng girlfriend mo, iwan mo na ako ngayon. Si Lance ay abala sa pagbaba ng telepono, nang magising si Bella. Talagang hindi maganda ang araw ngayon, sunod-sunod. Wuho! Nagising si Bella at muling sumigaw na nadudurog ang kanyang puso. Patuloy siyang inaaliw ni Lance hanggang hating gabi, at doon lang unti-unting kumalma ang emosyon ni Bella. Bella, nalulungkot ako na pumanaw ang aking tiya at tiyuhin, at nanunumpa ako na hindi ako titigil hanggat hindi na paghihiganti ang paghihiganting ito. Kasalanan ko ang lahat, pasensya na. Sabi ni Lance. Umiling si Bella, hindi kita sinisisi, kasalanan ko, kung hindi ko tinawag na basura si Angus, kung pumayag ako sa package niya, hindi sana namatay si Sally, mahigit 20 tao. Sa pamilya Damon ay hindi sana namatay, ang aking mga magulang ay hindi sana namatay, at hindi ka sana hinabol at papatayin. Ako ang may kasalanan ng lahat, kung alam kong napakaraming tao ang masasaktan, dapat kong sa una, pinahintulutan ko si Angus na itago ang pakete, isinakripisyo ang aking kaligayahan ng mag-isa at iwan kayong lahat na ligtas at maayos, hindi ba ito mas mabuti kaysa sa anuman? Matigas na sinabi ni Lance, hindi ko iyon papayagan. Ngunit ang mga kahihinatnan, nakita mo na sila, hindi ba't ang pagsasakripisyo sa akin ng mag-isa ay mas mahusay kaysa sa napakaraming buhay? Bella, mangyaring huwag sabihin ito. Si Lance ay nasa isang napakasakit na kalagayan sa sandaling ito, bagaman mula sa pananaw ng isang tagalabas, ang pagsasakripisyo sa kaligayahan ni Bella ay sapat na upang mabago ang buhay ng napakaraming tao, ngunit paano papayagan ni Lance ang kanyang babae na panatilihin ng isang basurang unang anak? Sino ang kausap mo sa telepono kanina? Walang buhay ang mga mata ni Bella habang nagtatanong, nagising siya kanina nang marinig na binaba ni Lance ang telepono. Si Sarah naman. Salamat kay Sarah sa pagkakataong ito, kung hindi ay nahanap na tayo ng pamilyang Harrison. Sabi ni Bella, pinunasan ang kanyang mga luha. Sayang, mahirap sabihin, Sarah mismo. Anong problema niya? Hindi ko akalain na sa totoo lang ay hindi si Mo ang inaakala natin, isang masiglang maliit na loli, siya ay may malubhang kapansanan at disfigure, ang kanyang mga braso at ulo lamang ang makakagalaw at ang iba sa kanya ay walang malay. Siya ay sumuko na sa buhay. At tatanggapin siya para sa euthanasia sa loob ng 6 na buwan. Si Bella ay tanga rin, paano ito, ang maliit na kagandahan ng hacker na tumulong sa kanila ay talagang may kapansanan. Bakit siya magiging tanga? Marahil si Mo mismo ay pagod na sa buhay at hindi na makakita ng pag-asa, kaya pinili niyang iturok ang sarili ng euthanasia. 577. Pwede mo siyang tulungan hindi naman mahirap sa healing skills mo ang magpagamot ng paralyzed. Mapait na ngumiti si Lance, si Sarah ay isang anak ng isang maharlikang pamilya, na may mga mapagkukunan ng isang maharlikang pamilya, anong uri ng manggagamot ang imposibleng mahanap, mayroong higit sa 13 grade na manggagamot na gumamot sa kanya, at sa halip sa paggamot sa kanya, iniwan nila siyang pumangit. Sumuko na ang kanyang pamilya sa paggamot sa kanya, alam niya mismo na hindi siya magagamot at pagod ng mabuhay, at nag-apply sa kanyang pamilya para sa euthanasia, na inaprubahan ng kanyang pamilya. Mabuhay sa ganoong sakit, hayaan siyang wakasan ang kanyang pagdurusa ng mas maaga. No, so can this. Sigaw ulit ni Bella, marupok na siya ngayon. Kalimutan mo muna siya, isipin mo muna ang sarili natin, hindi man lang ako pinagbabantaan ng pamilyang Harrison na magpapakita ang mga magulang mo, kaya malaki ang tiwala nilang mahuli ako.
Ngayon ang aming kaligtasan ay nasa kamay ni Sarah, hanggat hindi maitatago ni Sarah ang aming impormasyon sa network, madali kaming mahahanap ng mga hacker na inupahan ng pamilya Harrison, ngunit si Sarah mismo ay napakalungkot. Well, kaya nga nahihiya akong hayaan siyang magpatuloy sa pagtulong sa akin. So what do we do now? Bilisan na lang natin at umalis sa Yanhuang Empire, pumunta sa ibang bansa at bumalik mamaya. Ngunit umiling si Lance, iyon ang orihinal na plano, ngunit ngayon ay ipagpapaliban ko ang plano, bumalik muna sa London City at asikasuhin ang libing ng iyong mga magulang, pagkatapos, ako ay magsisimulang maghayganti. Sa pamilya Harrison. Gusto mo pa ring maghayganti, kaya lalong lalalim ang puot. Sinubukan ni Bella na pigilan si Lance. Ngumuso si Lance, hindi pa ba sapat na malalim ang puot ngayon? Anong gusto mo? Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ito ang pinipilit sa akin ng pamilyang Harrison, pagkatapos na asikasuhin ang libing ng iyong mga magulang, sisimulan ko ng patayin ang mga anak ng pamilya Harrison sa malaking paraan. Ang pamilya Harrison ay tiyak na may higit pa sa isang panganay na anak. Tutulungan ako ni Sarah, hanapin ang iba pang mga panganay na lalaki o mga anak, ipapapatay ko ang kanilang pamilya Harrison sa malaking paraan, gagawin ko ito sa kanila hanggang sa dulo, hahayaan ko sila alam mo kung sino ang nanghihinayang sa panggugulo kung kanino. Nagngagat ang ngipin ni Lance. Huwag mong itapon, galit ka pa rin ba na hindi pa sapat ang galit ng pamilya Harrison ngayon? Bella, pinatay nila ang mga gulang mo at pinayuhan mo pa rin akong huwag itapon, sa tingin mo posible ba? Natatakot akong may mangyari sa iyo, ikaw na lang ang natitira kong pamilya, bilasan natin at lisanin ang Yanhuang Empire, lumayo ka rito, pinakamabuting hindi na bumalik. Pagmamakaawa ni Bella. Imposible yan, sige, nakapagdesisyon na ako, babalik ako sa London City mamayang gabi at aasikasuhin ko muna ang libing ng mga magulang mo. Paano kung hinihintay tayo ng pamilya Harrison sa London City? Nag-aalalang tanong ni Bella. Sandali, kailangan ko ring bumalik, ito na ang huling bagay na magagawa natin para sa iyong mga magulang, kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay. Matigas na sabi ni Lance. Nagpapasalamat na tumango si Bella. Tinawag ni Lance si Sarah. Sarah, anong ginagawa mo? Nako, Kuya Lance, ano pa ba ang magagawa ko? Araw-araw akong nakahiga, network na ang tanging paraan para makalabas ako. Kuya Lance, gusto mo bang bumalik sa London City? Paano mo nalaman? Nakabili na ako ng ticket mo para sayo. Pwede mo na lang gamitin ang ID card mo para i-swipe mo, huwag kang mag-alala, hindi nito malalantad ang impormasyon mo. Sige, salamat. Bahala ka, ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Sarah, tungkol sa iyo? Huwag kang susuko, okay? Nako, Kuya Lance, ayoko nang pag-usapan ang mga nangyayari sa akin, alam ko ang ginagawa ko, sige, ibababa ko na ang tawag, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin kung may kailangan ka, huwag. Matakot kang abalahin ako. Well, pag-usapan natin yan mamaya, tama, Sarah, tulungan mo akong malaman kung makakahanap ako ng ibang panganay na anak ng pamilya Harrison, kahit sinong anak na lalaki ni Harrison. Anong ginagawa mo? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, sisimulan ko ang isang massacre sa mga anak ng pamilya Harrison, at papatayin ko ang bawat isa na nakikita ko. Pagkatapos ng pag-aalinlangan, tumango si Sarah, good. Hindi nagtagal ay sumakay sina Lance at Bella sa eroplano. Patungo sa London City. Hindi alam ni Lance kung may mga miyembro ng pamilyang Harrison na naghihintay sa kanya sa London City, dahil mayroon man o wala, kailangan niyang bumalik. Makalipas ang isang araw at kalahati, dumating si Lance sa lungsod ng London. Brother Lance, nalaman ko na may 2 miyembro ng pamilya Harrison sa London City. Tulad ng inaasahan. Ngumuso si Lance. Ano ang tinatayang lakas ng pamilya Harrison? Tanong ni Lance. I don't know about that. But listening to their conversation, I think it's around healthy and great perfection. Nagrereklamo pa rin sila na walang paraan na makakabalik ka at hayaan silang manatili sa bastos na lugar na ito. Isa pang healthy and grand perfection, well, kailangan kong humanap ng paraan para patayin sila. Sabi ni Lance.
Nasa bahay sila ni Bella, naghihintay sa iyo kung babalik ka, kaya mag-ingat ka, baka sakaling may likas na eksperto sa paligid. Mabuti. Isinuot ni Lance ang kanyang maskara sa balat ng tao at naghanda na mag-isip ng paraan para maalis muna ang dalawang Hautian Great Perfectionist na iyon. Si Lance ay mayroon na ngayong paborebleng kalamangan, kaya maaaring hindi ito imposible. Nagtanong si Bella, paano mo sila gustong patayin? Bagamat kayang sipsipin sila ng iyong Salcom Power Technique, hindi ka nila hahayaan. Sinabi ni Lance, noong ako ay wind lightning sa aking nakaraang buhay, wala akong pakialam na gumamit ng ilang maruruming trick, ngunit sa buhay na ito, wala na akong pakialam, at ngayon para patayin ang pamilya Harrison, gagamitin ko ang anumang dirty tricks na mayroon ako. Ah, dirty tricks? Anong uri ng dirty tricks ang mayroon ka? Si Bella ay abala. Umangat ang sulok ng bibig ni Lance at bumantong hininga siya, marami akong dirty tricks, hindi ko kayang harapin ang mga likas na eksperto, pero Hautian Grand Perfection, hindi simple para sa akin na harapin ang paggamit ng dirty tricks. Agad na pumunta si Lance sa Botica, pagkatapos ay sa mga bundok, at kumuha ng gamot pabalik. Dinurog ni Lance ang mga gamot na iyon upang maging pulbos. At di nagtagal ay gumawa ng katulad ng sandalwood. Ano ito? Sinabi ni Lance, ito ang Thousand Serpent Soft Scripture Dispersion, hanggat ang Hautian Grand Perfection ay nalalanghap ng mahabang panahon, ang katawan ay magiging malambot. Mga katawan, ngunit hindi tumatakas ang Hautian, pupunta ako sa iyong bahay ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, suot ko pa rin ang maskara ko. Agad na pumunta si Lance sa bahay ni Bella, si Lance ay nasa isang gusali sa katabing pinto, at talagang nakita niya ang bahay ni Bella, dalawang lalaking boring na nagbabantay doon. Para sa mga bangkay ng mga magulang ni Bella, sila ay itinapon sa isang freezer sa sala, at binantayan lang nila kung babalik si Lance para kunin ang mga bangkay. Siyempre, babalik si Lance para kunin ang mga bangkay, kaya lang, hindi magiging mapangahas si Lance na bumalik. Si Lance ay maingat, pagkatapos ng lahat, mayroong dalawang Hautian Great Perfectionist at walang sinasabi kung mayroong anumang likas na eksperto sa malapit. Matapos silang pagmasdan ng ilang oras, natuklasan ni Lance na palagi silang nag-uutos ng take-out tuwing kumakain sila. 578. Biglang may naisip Lance. Sa susunod na pagkain, nasa oras pa ang delivery man. Gayunpaman, pinahinto ni Lance ang delivery guy. Pinindot ni Lance ang acupoints ng delivery man. What do you want? Tumingin ang takeaway na lalaki kay Lance nang may takot. Sinabi ni Lance, huwag kang matakot, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin, kapag umakyat ka para ihatid ang takeaway, bigyan sila ng pampalasa na ito, at sabihin sa kanila na ito ay isang aktibidad sa tindahan. Siyempre, kung hindi mo ito ginagawa para sa akin, malalagay ka sa panganib, sige. Ang delivery man ay maingat na umakyat at kumatok sa pinto, ang dalawang lalaking nagbabantay sa bahay ni Bella ay hindi man lang naghinala nang makita nila na ito ay isang delivery man, tutal, sila ay naghahatid sa kanila para sa ilang araw. Hello, this is the spice we gave you for our shop's event. Ngumiti ang takeaway na lalaki. Anong pampalasa? Nakasindi lang ito at lumulutang ang aroma sa hangin para sa mas magandang hangin. Naku, salamat, at bigyan mo kami ng 2 pang paslit na manok para sa aming susunod na pagkain. Sige. Pagkaalis ng delivery man, nagsimulang kumain ang 2 miyembro ng pamilya Harrison, sumangot ng hangin ang isa sa mga lalaki, tutal, may 2 bangkay sa freezer, kaya marahil ito ay isang psychological effect, iniisip na ang hangin ay mabaho, at without thinking about it, umorder siya ng spice. Tulad ng inaasahan, ang hangin ay napuno ng halimuyak, ang ganitong uri ng maruming mga pandaraya, natural, hindi ito magbibigay ng baho, ang halimuyak ay kung ano ang mas malamang na malito ang mga tao. Well, not bad. Medyo maganda ang amoy, medyo generous ang takeout shop na iyon. Oo, pag-order ng pagkain at paggawa ng mga aktibidad para mamigay ng pampalasa, sa tingin ko, mas mabuti pang mamigay ng 2 bote ng beer.
Kailangan ng lahat ng beer, at hindi lahat ng gusto ng pampalasa, kaya syempre namimigay kami nitong maliliit na bagay na walang ibon. Pero sakto lang sa amin, nakaka-depress maghapon na kasama ang mga bangkay. Sige, huwag kang ma-depress, hindi ba sinabi ni Devin Harrison na kailangan lang nating manatili dito ng 10 araw, kung hindi babalik si Lance ng 10 araw, maaari tayong sumuko, hindi na darating si Lance. Bumalik upang kunin ang mga bangkay, at maaari tayong umatras. Si Devin Harrison ay nag-iisa, natutulog sa isang malapit na hotel at nakikipaglaro sa mga babae, ngunit kami ay tumutuloy sa bangkay. Naku, huwag mo kaming ikumpara kay Devin Harrison, panauhin lang kami ng pamilyang Harrison, si Devin Harrison ay anak ng pamilyang Harrison, at tunay na anak niyan, narinig ko na si Angus, ang pinatay ni Lance, ay pinsan ni Devin Harrison. Ang Lance na iyon ay talagang hanggal at pabitin, isang basurang gustong lumaban sa pamilya Harrison. Angus ay gustong patulan ang kanyang kasintahan, kung ako ito, mabilis kong italaga ang aking kasintahan sa kanya, baka makakuha ng isang mabuting kaibigan mula sa isang pangkalahatang pamilya, at ang hanggal na hang iyon ni Lance, ang pagkakataong tumaas ng mataas ay dumating, hindi lamang niya ito kinuha, pinuntahan pa niya ito upang patayin siya, isang hanggal na hang ng isang tanga. Sayang naman, bakit walang unang anak ng pamilyang Harrison na mahilig sa asawa ko ah? Sige asawa natin ganyang postura paano makatingin, huwag ka na lang mangarap, bilasan mo kumain, lunch break ka na. Pagkatapos ng tanghalian, humiga ang dalawang lalaki sa sofa para matulog. At sa ngayon mga 2,000 metro ang layo mula sa lugar na ito, isang lalaki sa isang 5-star hotel ang nakikisaya sa isang puta. Boss, anong klaseng negosyo ka? Tanong ng puta. Who cares what business I'm in, serve me well and you won't get any less money. Boss, ikaw na bahala sa akin. Bakit? Boss kasi. Para yumaman ka at sanay, ingatan mo ako, mura ako, bigyan mo lang ako ng 30,000 sa isang buwan. Tumikim ang lalaki, kalokohang kalapiteng mababa ang lipad, kahit siya ay nararapat, ngunit naiinip lamang ito at hinahanap siya upang malutas ang kanyang kalungkutan. Ang lalaking ito, ay ang unang anak lalaki ng pamilya Harrison na si Devin Harrison, siya ay naiiba kay Angus, si Angus ay isang sayang unang anak na walang talento sa militar, habang siya ay isang henyo na unang anak na may talento sa militar, siya ay 26 na taong gulang na ito. Ang kanyang lakas ay nasa pagiging perpekto ng hautian, siya ay isang henyo na unang anak na nakatungtong sa likas na kalangitan bago ang edad na 30. Siyempre, kumpara sa ilan sa iba pang mga anak na lalaki at babae ng pamilya Harrison na nakakuha ng titulong Imperial Talent, hindi sapat ang talento niyang ito. Noon, si Devin Harrison ay nilinang din ng 4 na pangunahing pamilyang nagpoprotekta sa isla sa Marshall Island, at ang kanyang talento ay higit pa sa mga estudyante ng Marshall Academy. Tumawag si Devin Harrison sa telepono at tinanong ang 2 tao na nagbabantay sa bahay ni Bella kung may nangyayari, at sinabi nilang hindi. Natural, ayaw ni Devin Harrison na pumunta sa lugar na iyon, mas mabuti pang manatili kasama ang mga bangkay kaysa magsaya kasama ang magagandang prostitute sa hotel. Pinagmamasdan ni Lance ang 2 hautian great perfection na lalaki, ang plano ay tulad ng inaasahan ni Lance, na ang spice ay sinindihan. Kinakalkula ni Lance ang oras, sa loob ng halos 3 oras, hindi nila namamalayang mahina ang lahat, at pagkatapos ay ito na ang kanilang kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang tumawag si Sarah. Sarah, anong problema? Kuya Lance, may pinakabagong balita na naman. Magandang balita o masamang balita? Si Lance ay natatakot sa masamang balita, ngunit sapat na masama na si Lance ay natakot sa masamang balita, gaano pa ito maaaring maging mas malala. Sa Haitian Hotel, may panganay na anak ng pamilya Harrison, siya ang pumatay sa mga magulang ni Bella, ang naka-video call sa iyo noon. Magaling iyan. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Pero Kuya Lance, malabo pa rin ang lakas niya, iimbestigahan ko ulit para sa iyo, kaya huwag ka nang masyadong kumilos. Mabuti. Hinawakan ni Lance ang lugar sa ngayon, at nang lumipas ang 3 oras, halos oras na para makapasok sa tahanan ni Bella.
Makalipas ang 2.5 oras, nagising ang dalawang lalaki sa bahay ni Bella. Hoy, may pakiramdam ka ba, mahina ka? Oo, nagising ako ng masakit at mahina pagkatapos matulog. Ano ba, hindi naman tayo nalasan sa pagkain. Malalason tayo kung Hautian great perfectionist tayo. Para saan ang lahat ng yan? Sinubukan nilang bumangon para uminom ng tubig, ngunit hindi man lang nila mahawakan ang baso. Sa kabilang panig ng gusali, nakita ito ni Lance at natuwa siya. Ang dalawang bastos na ito ay tila walang kapangyarihan, mabuti, oras na para pumasok at katayin sila. Agad na lumipad si Lance, sa pagkakataong ito, walang awa si Lance, basta ang pamilyang Harrison, walang awa sa pagpatay sa kanila. Lumipad si Lance sa bintana, at nagulat ang dalawang lalaki nang makita nila ito. Ikaw si Lance. Oo, ako si Lance. Ngumuso si Lance. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay nagsabi, bilis, sunggaban mo si Lance. Gusto nilang sugurin at sunggaban siya, dahil ang punto ng kanilang pananatili rito ay hintayin si Lance na bumalik upang kunin ang kanyang katawan, at ngayon ay narito sila, hindi para arestuhin siya. Ngunit sila ay mahina, at si Lance ay nakahawak sa kanilang mga ulo. Sipsipin ang kapangyarihan ng dakilang batas. 579. Galit na sinipsip ni Lance ang kapangyarihan ng dalawang lalaki. Parang kinilig ang dalawa na parang nakuryente. Sumipsip saglit si Lance at pagkatapos ay bumitaw. Ang limitadong dantiyan ni Lance ay hindi masyadong makasipsip, hindi ito maaaring maging unlimited, tulad ng isang bar ice, napakaraming tubig lamang ang kaya nitong hawakan. Ang dalawang great perfection na lalaki ay bumagsak sa lupa, nakikiusap, huwag mo akong patayin. Ngumuso si Lance, pinatay mo ang aking biyenan at biyenan, hindi karaniwan ang paghihiganting ito. Hindi kami ang pumatay sa kanila, si Devin Harrison ang pumatay sa kanila. Sabi ng isa sa kanila. Bisita lang kami ng pamilya Harrison, errand boys lang kami sa pamilya Harrison, please don't kill me. Tanong ni Lance, nasaan si Devin Harrison? Nasa malapit na hotel si Devin Harrison, sinabi niya sa amin na magbantay dito at magsumbong sa kanya kaagad kapag may nangyari. Saang lupain si Devin Harrison? Principal. Si Devin Harrison ay isang Hautian perfection. Masaya si Lance sa loob, Hautian perfection, hindi ba magandang pagkakataon iyon para patayin siya? May iba pa ba sa London City maliban sa inyong tatlo? Tanong ni Lance. Hindi na, sumama kami kay Devin Harrison sa pagkakataong ito, pangunahin sa London City para patayin ang iyong mga kamag-anak. Nagtanong muli si Lance, ilang tao ang ipinadala ng pamilya Harrison para patayin ako? Nagpadala ang pamilya Harrison ng 5 pangkat ng mga lalaki, sina Jude, Shane, Karen, Bolong, at Devin Harrison. Matapat na sabi ng dalawang lalaki. Kung pinatay ni Lance si Devin Harrison ngayon, nawasak na sana ni Lance ang isa sa mga pangkat na ipinadala ng kanilang pamilyang Harrison upang tugisin siya. Ito ay isang maliit na tagumpay, nagpadala ng 5 koponan at pinuksa ang isa sa kanila. Si Lance ay itinuring na isang matigas na tao, ngunit syempre, si Devin Harrison ay hindi papatay, kaya't huwag munang magyabang. Puff! Puff! Pinutol ni Lance ang ulo ng dalawang Hautian Grand Perfection na ito na sapat na malakas. Ang Hautian Great Perfection ay pinatay sa isang hindi maipaliwanag na kamatayan. Sa orihinal, naramdaman pa rin ni Lance na medyo hindi sila makatarungan, na ito ay isang kamatayan sa ngalan ng pamilyang Harrison, ngunit hindi na iyon gagawin ni Lance ngayon, hanggat pinaglilingkuran nila ang pamilya Harrison at gusto siyang patayin, lahat sila ay kailangang mamatay, at ang mga anak ng pamilya Harrison ay hindi kailanman magiging malambot kapag nakita nila ang isa at napatay nila ang isa. Iba pa. Sarah, napatay ko na ang 2 tao mula sa pamilya Harrison na nagbabantay sa bahay ni Bella, at may isa pang Devin Harrison, siya ay nasa Hautian Perfection Realm, gusto kong dumiretso sa kanya. Kuya Lance, baka hindi ka match. Matatag na sinabi ni Lance, ako ay nasa kalagitnaan ng Hautian, maaaring wala akong pagkakataon laban sa kanya, at least, nakapatay ako ng isang Hautian Perfection noong nakaraan. Sige, mag-iingat ka.
Tama, ang pamilyang Harrison ay ipinadala upang habulin ako sa pagkakataong ito. Mayroong 5 pangkat ng mga tao, na pinamumunuan nina Devon Harrison, Jude, Shane, Heron, at Harrison Baulong, ang 5 anak ng pamilyang Harrison. Tingnan mo kung sa akin at tingnan kung maaari mong malaman kung nasaan ang iba pang 4, sa palagay ko, at habulin sila isa-isa para sa paglipol. O Kuya Lance, kailangan mo talagang maglaro ng ganito bakit hindi ka nalang mag-quit habang nauuna ka, total sobrang laki ng risk, hindi naman sa lahat ng oras ay sobrang swerte mo, isa lang. Madulas at tapos ka na. Ngumuso si Lance, Sarah, hindi ako titigil hanggat hindi ko napatay at natatapos ang 1 dosina o higit pa sa kanilang mga miyembro ng pamilya Harrison. Sige. Ngunit dapat mong ipangako sa akin, ang lahat ay hindi dapat kumuha ng anumang mga panganib, at dapat ka lamang kumilos kapag ikaw ay ganap na nagtitiwala. Mabuti. Hanapin mo si Devon Harrison ngayon, at huwag ka ring magsapalaran. Nalaman ko lang na nagpatawag si Devon Harrison ng isang babaeng puta. Ang numero ng babaeng puta na ito ay 138x138x. Subukan mong humanap ng tagumpay mula sa babaeng puti na ito, sabihin mo lang na ikaw si Mr. Sean, at subukang maging matalino sa abot ng iyong makakaya, okay? Mabuti. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik si Lance sa Haitian Hotel. Dahil ang pamilya Harrison ay walang ibang eksperto sa lungsod ng London, hinanap mismo ni Lance si Devon Harrison. Gayunpaman, hindi siya hinahayaan ni Sarah na makipagsapalaran, kaya maghanap muna si Lance ng isang pambihirang tagumpay upang matiyak na ito ay walang palya. Tumawag si Lance sa babaeng puta. Hello? It's me? I'm Mr. Sean. Lance called that prostitute lady. Natarante at nanlamig ang babaeng patutot na iyon, abala sa paglalakad patungo sa balkonahe ng silid at bumulong, Hello, Mr. Sean, napag-isipan mo na ba ito? Oo, napag-isipan ko na. Sabi ni Lance, ngunit walang ideya si Lance kung ano ang sinasabi niya. Talaga, Mr. Sean, payag ka talagang aibag ako. Oo. Sabi ni Lance, ngunit ang puso ni Lance ay hinamak, nangungulila. Ang ganitong uri ng babae ay walang pag-asa, kakain lamang siya ng kabataang kanin sa loob ng ilang taon. Mr. Sean, kung magkano ang gusto mong gastusin? Magkano ang gusto mo, gumawa ka ng presyo, kung tama iyon, hindi gaanong mahalaga sa akin ang pera, kailangan ko lang ng taong nakakaintindi sa akin. Sabi ni Lance. Salamat Mr. Sean, medyo naiintindihan kita Then, Mr. Sean, how about 50,000 a month? Kung hindi mo kaya, we can talk about it, 30 or 40,000. Kung gayon, 40,000. Salamat, Mr. Sean. Bumaba ka na ngayon. Mabuti. Sa silid, sinabi ng babaeng puti kay Devon Harrison, na nagdududa sa banyo, Boss, bababa muna ako saglit Bilisan mo at bumalik ka. Hindi yun iisipin ni Devon Harrison. Bumaba ang babaeng puti at hindi nakita si CEO Sean, nang lumabas ang sulok na Lance. Ako si Mr. Sean. Hindi ikaw si Mr. Sean. Hinawakan ni Lance ang kanyang leeg at tinanong, ano ang ginagawa ng patutot na iyon sa iyong silid? Siya po, nagdududa siya sa inidoro. Maghahanap sana ng pagkakataon Lance na mas hindi ang malambot na palabok, ngunit dumilat siya at nakasquat sa inidoro, kaya parang nagawa niya ito nang walang gaanong problema. Bibigyan kita ng $1,000,000 kung gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Kung hindi, papatayin kita. Good. Agad namang tumango ang babaeng puta. Go to your room right now. At pagdating mo doon, kung si Horton ay nagdadamot pa sa sarili, sinasadya mong sabihing nakabalik ka na, at pagkatapos ay tahimik kang aalis. Mabuti. Pagdating sa kwarto, sumigaw si Miss Hor, Boss, I'm back. Sa banyo, naiinip na napabuntong hininga si Devon Harrison, bumalik ka na lang, ano pa ba ang silbi ng pagsigaw mo na parang bihira lang ako sa iyo? Agad na lumabas si Miss Hor sa silid, habang si Lance ay pumasok sa silid, pagkatapos ay nagtago sa ilalim ng mga takip.
Nang lumabas si Devin Harrison pagkatapos mag-abala, malamang na naisip niya na ito ay si Miss Prostitute, at sa oras na iyon, tinapos siya ni Lance ng isang saksak, na iniligtas kahit ang malambot na kalamnan. Pagkalipas ng ilang minuto, si Devin Harrison ay natapos ng dumilat at lumabas ng banyo. Nakita ko ang isang taong nakahiga sa kama. Sinabi ni Devin Harrison, "Ano, galit ka ba?" Naisip ni Devin Harrison na galit si Miss Whore, dahil naiinip lang siyang pinagalitan siya. Walang sinabi si Lance. "Yoho, sobra ka talaga sa galit, tingnan mo kung paano kita patuyuan at pahihirapan, hahaha." Tumawa si Devin Harrison at tumalon. Agad na sinaksak ni Lance. Tumpak at walang awa. 600. Phew. Puff. Hinampis ni Lance ang puso ni Devin Harrison. Nataranta ang buong katawan ni Devin Harrison, si Lance iyon. Sinasaksak pa rin ng kutsilyo ni Lance si Devin Harrison. Si Devin Harrison ay agad na walang pagtutol. Inipit siya ni Lance sa kama, at hindi nagmamadaling bunutin ang kutsilyo. Devin Harrison? Oo, ako ito. Ikaw. Hindi man lang makapagsalita ng maayos si Devin Harrison, at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Devin Harrison, hindi ka ba mayabang noong pinatay mo ang aking mga biyenan 2 araw na ang nakakaraan, ipakita mo sa akin ang isa pang kaiabangan ngayon. Ikaw naman. Devin Harrison, ikaw ang pangalawang anak ng pamilyang Harrison na namatay sa aking mga kamay, sumusumpa ako, magkakaroon ng pangatlo, ika-4, at ika-5 pagkatapos nito, hahayaan ko ang iyong pamilyang Harrison na mabuhay sa takot at pagsisisihan ang iyong pamilyang Harrison. Ginugulo ako. 1 segundo tandaang basahin ang aklat. Pagkatapos sabihin iyon, naglabas si Lance ng kutsilyo. Ito ay lumabas mula sa wild spray. Agad na kinulayan ng pula ang kama. Pinutol ni Lance ang ulo ni Devin Harrison at lumipad palayo gamit ang ulo. Sa kalagitnaan roon, tinawagan ni Lance si Bella, "Bella, maaari ka nang umuwi, bumalik at magsunog ng insenso." Pinatay mo ba sila? Oo, patayin mo silang lahat, pati na ang huling pumatay sa mga magulang mo. Dumating si Lance sa bahay ni Bella at binuksan ang freezer, talagang nasa loob ng freezer ang mga magulang ni Bella. Sa mabigat na puso, inilagay ni Lance ang mga labi ng mga magulang ni Bella sa sahig, pagkatapos ay tinakpan ito ng puting tela, pagkatapos ay naglagay ng incense burner, nagsindi ng insenso at inilagay ang ulo ni Devin Harrison sa harap ng burner. Sa sandaling iyon, bumalik si Bella. Si Bella Palin ay umiiyak ng napakalungkot. Bella, tumigil ka sa pag-iyak at magsunog ng insenso. Hindi napigilan ni Bella ang pag-iyak, bagamat ang ulo ng kanyang kaaway ay nasa harapan niya, ngunit saan siya makakagawa ng kahit ano tungkol dito, hindi na mabubuhay muli ang kanyang mga magulang. Lumuhad si Lance upang magbigay galang, "Tito at tiya, narito, opisyal na ang tawag ko sa inyo na tatay at nanay, mula ngayon si Bella ay manugang na ni Lance, mangyaring panatilihin ang inyong manugang na 3 busog." Malakas na yumuko si Lance ng 3 beses. Pagkatapos magbigay galang, nag-record si Lance ng video, gustong ipadala ni Lance ang video ng ulo ni Devin Harrison na nag-aalok sa mga magulang ni Bella sa pamilya Harrison, si Lance, pinatay nila ang mga kamag-anak ni Lance, pagkatapos ay papatayin ni Lance ang pamilya Harrison. Mga tao na magbigay galang. Pagkatapos makuna ng video, ipinadala ito ni Lance kay Sarah upang kumilos bilang ahente. Pagkatapos ay isinubo ni Lance ang mga magulang ni Bella at itinago muna ang mga abo, upang walang ibang mangyari. Ipinadala ni Sarah ang video na kinuha ni Lance sa hacker na inupahan ng pamilya Harrison. Kasabay nito, ipinadala rin ni Sarah ang video sa ilang iba pang pamilya upang palawakin ang bagay na ito, na ipinaliwanag ni Lance. Gaya ng inaasahan, natigilan ang ilang network hacker ng Harrison family na responsable sa pagsubaybay kay Lance nang makita nila ang video. Hindi ba ang ulong ito ang Devin Harrison na pumatay sa mga kamag-anak ni Lance sa lungsod ng London? Oh my God! Si Devin Harrison talaga, oh my God, hindi ito totoo. Pawis na pawis ang mga hacker na iyon, sila ang nangungunang kinuha ng pamilya Harrison.
Mga hacker, ang layunin ay hanapin si Lance, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ay napapaligiran ng mga hacker na mas nangunguna sa kanila, na naging dahilan para mahirapan silang makahanap ng anumang bakas ng Lance. Mabilis, ipaalam kay Senior Horan. Nanginginig ang boses ng mga hacker na iyon dahil alam nilang malaking bagay ito, napailing na lang si Lance sa buong pamilya Harrison nang pumatay siya ng isang Angus noon, at ngayong nakapatay na siya ng isa pang Devon, hindi talaga nila alam kung gaano ito kakayanin. Ang Devin Harrison na ito ay hindi mas mahusay kaysa kay Angus. Si Devin Harrison ay isang henyo na isang unang anak na lalaki na makakamit ang likas na talento. Higit sa lahat, ginamit ni Lance ang ulo ni Devin Harrison upang magbigay galang sa mga magulang ni Bella. Makalipas ang kalahating oras, sa pangunahing bulwagan ng pamilya Harrison. Poof! Isang malakas na lalaki ang biglang nawala ng kontrol at bumulwak ang isang subo ng dugo nang makita niya sa malaking screen, ang ulo ni Devin Harrison ay inilagay sa harap ng dalawang katawan na natatakpan ng puting tela at insenso. Ang gas, nagalit. Galit na galit din ang ibang malalakas na lalaki sa palasyo, na mayabang na pinapanood ang video. Lance, die, 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 die. Ang malakas na lalaki na samuka ng dugo ay sumigaw ng kamatayan para sa 10 sunod-sunod na pangungusap, na nagpapakita ng lawak ng kanyang galit. Isang lalaki ang nagulat, Grand Patriarch, ang video na ito ay kumalat sa maraming pamilya, at ang aming pamilya Harrison ay nawala ang buong mukha nito. Ang unang anak ng aming banal na pangkalahatang antas ng pamilya ay pinugutan ng ulo ng isang basurang maliit na lalaki upang isakripisyo ang mga ulo ng 2 basurang sibilyan. Ang taong ito ay gumamit ng maraming basurang pang-uri ng sunod-sunod, na nagpapakita kung gaano kababa si Lance at ang iba pang nasa ilalim ng hierarchy sa paningin ng kanilang pamilyang Harrison. Ito ay halos katumbas ng sinaunang panahon, noong isang prinsipe ay pinugutan ng ulo para magbigay pugay sa isang karaniwang, isang prinsipe, kahit na si Devin Harrison ay hindi isang prinsipe, sa Yanhuang Empire, ang katayuan sa lipunan ng isang pangkalahatang pamilya ay katumbas pa rin ng isang ordinaryong prinsipe. Sa sandaling ito, sa Damon family. Matapos makita ng ilang likas na eksperto ng Damon family ang video, nanginginig sila at sinabing, itong Lance ay talagang nabaliw. Ang mga likas na eksperto ng Damon family na ito ay labis na nasasabik dahil natatakot sila na ang Harrison family ay lalong lumaki ang kanilang galit at pagkatapos ay iduwit ang Damon family, kaya sinumpa nila si Lance sa pagiging baliw. Hindi sapat para kay Lance na pumatay ng isang panganay na anak na lalaki sa pamilya Harrison, pinatay niya ang isa pa. Oh my God, ano ang sinusubukan niyang gawin? Paano kung ang pamilyang Harrison ay muling magdulot ng kanilang galit sa ating pamilyang Damon? Saan tayo dapat gawin? Baliw talaga si Lance, ang galing nito, wala man lang magagawa ang pamilya Harrison nang hindi nabigla at nagagalit ang buong angkan, sayang. Ang ilan sa mga likas na eksperto ng pamilya Damon ay natakot nang makita nila ang video, kahit na pautangin sila ng 100 lakas ng loob, hindi sila maglalakas loob na gawin ang kanilang ginawa, ngunit ginawa ni Lance. Sa pamilya Merong, nagulat din ang ilang eksperto mula sa pamilya Merong nang makita nila ang video. Itong si Lance, mukhang ayaw na niyang mabuhay. Mapalad na ang aming Merong clan ay umatras mula sa kanya sa oras, kung hindi ay kailangan niyang madamay. Sa pamilya Shu, ang mga matatanda ay natigilan din, at ang mga matatanda ng pamilya Shu ay agad na nagtungo upang hanapin si Elsa. Si Elsa ay ikinulong sa isang maliit na patio. Grand Elder, palabasin mo ako, hahanapin ko si Lance. Ngumuso ang Grand Elder. Elsa, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Lance ngayon? Anong problema niya? Kinabahan si Elsa. Ang baliw na iyon na si Lance, pinatay niya ang isa pang unang anak ng pamilya Harrison, at ginamit pa niya ang ulo ng unang anak ng pamilya Harrison para sambahin ang mga magulang ni Bella. Nanginginig din ng kaunti ang katawan ni Elsa, ito ay masyadong nakakatakot, pumatay ng isa pa. Dahil pumatay ng sayang unang anak, napakalaki na ng problema, at ngayon ay nakapatay na siya ng isa pa. Elsa, kung gusto mo pa siyang puntahan, sige,
Dapat alam mo kung anong klaseng sitwasyon si Lance ngayon, dapat alam mo kung sino ang hindi aalis sa relasyon nila ng malinaw, kung makikisali ka sa kanya. Muli, kung gayon ang aming pamilyang show ay dapat mong sirain. Ang elder ng pamilya show ay umungal. Forget what they doing, keep on doing.